Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po ako sa panibago ng mga adventure na ating pong ginawa kasama si Jubin Cambare. At dito ako namamana ngayon sa Puerto Princesa. Kaya tara, samahan niyo kami. Let's go! Adventure. Hindi na ako nakapag-intro pag alis ko sa bahay mga ka-adventure hanggang sa makarating ako sa spot kung saan kami nagkita-kita at sumakay ng bangka. At dito nga ay may mga bago tayong kasama. At first time kong makakapamana dito sa area kung saan kami pupunta na mula sa San Jose ay biyahe kami ng mga 1 oras at kalahati bago pa marating yung spot. Yan mga ka-adventure, isang palang umaga sa ating pong lahat. Another day, another adventure. Ayan, samahan niyo po kami ngayong araw na mag-claim ng biyayang nakalaan para sa amin sa araw nito. At ang spot na aming papanahan ngayong araw dito sa Puerto Princesa ay katapat na ng Babuyan. Ayan. Babaw lang? Babaw lang? Babaw lang daw. Kasama natin ulit yan si Mako. Long time no si Mako. Siyempre si Kabos. What's up Kabos? Kabus. What's up? Kabus. Tsaka yung bago tayong import na kasama. Koy. Mechanic from Honda. Pangalan bro? Ed. Ed. Ayan. Si Edmond. Si Idong Bansana yan. So first time ko makapana dito mga adventure. At we'll see kung ano nag-aantay sa atin dito. And again mga adventure, thank you so much sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatagilig at sumusuporta sa lahat po ating po mga adventure na ginagawa. Again, maraming salamat and to God be the glory and God bless us all. Preparation na kami and then let's go. Let's go. Let's go mga ka-adventure. Sa dive na to, ang kasama kong dive buddy ay si Juben and then si Mako at si Ed naman na magkasama. Since na wala tayong sweeper ay kailangan nating bumalik sa bangka at hindi tayo pwedeng lumangoy na mas malayo kasi mahirapan na tayong pabalik sa bangka unlike nung meron tayong sweeper kagaya ni Papa Tonyo nung nasa isla tayo. Pero kailangan nating embrace ang panibago na namang estilo ng adventure na ating gagawin. At sa ating unang pagsisid ay nag-stock down ako dito at tinignan kung ano ang possible na target na makita natin kasi maraming gumagalaw ng mga isda sa ilalim pero mulmul pala ang karamihan sa kanila. May mga pakol at labahit ako nakita mga ka-adventure pero dito ako nag-focus sa mga rabbit fish or kitong kaya lang hindi naman natin natira. At since hindi natin sila nakalabitan, tignan ko na lang kung saan sila pumunta. Kaya pagkatapos kong magpahinga ay nag-ipon ng maraming hangin at sinuri yung area kung saan sila nagtungo kanina mga ka-adventure. At eto na, hahanapin natin sila. Mahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman mga ka-adventure dahil bago pa lang ako nakapag-hunt dito sa area. At eto, nakita ko na yung mga rabbit fish mga ka-adventure. Sinecure na natin kagad yung isa. Kasi medyo matagal-tagal na rin kaming lumalangoy at wala masyado kaming malalaking isdang nakita. Kaya anything na pwede nating secure as pang ulam, kunin na natin yan. Secure na ang ating naging unang isda mga ka-adventure, kitong or golden spotted rabbit fish. At after kung ma-secure ang isda ay nagsagawa ako ng panibagong pagsisid at this time naman big eye sea bream ang ating naging target mga ka-adventure. Tinamaan naman mga ka-adventure at na-secure naman natin even though na at least yung pagkakatama sa kanya kasi napaka sneaky rin talaga ng mga isdang ito at napakarami dito sa area, hindi nga lang ganun kalalaki yung size kaya pinili natin
yun talagang good size lang at hindi sayang sa pagkalabit. Kaya eto ang ating naging ikalawang isda sa araw na ito. At muli na naman ako nagsagawa ng panibagong pagsisid dahil may natatanaw ako mga hindi gumagalaw na mga isda na nakadapa lang po sa buhangin at na-curious ako. At medyo malalaki na ang size ng mga isdang ito kaya sinuri ko na at agarang nilapitan. At nung natanaw ko unti-unti ako lumalapit ay 4 na birasong lapu-lapu pala ito mga ka-adventure. Kaya siniguro ko na yung nakaharap sa akin at mas malaki ng konti. Ayan, tinamaan naman. Amazing dahil sa isang spot lang mga ka-adventure nakakatato na tayo at may mga hahanapin pa tayo mga isdang tumakbo kanina or lumungoy papalayo yung kasama nung lapu-lapong natira natin. At nung natanaw ko na yung isa na nakausli yung kanyang ulo dito sa table corals ay kinalabitan ko na kagad mga ka-adventure. Kaya lang hindi ko naman tinamaan. Ayan, tinignan pa ako. Another day mga ka-adventure, yung lapu-lapu ulit ang ating target dito. Kaya lang ang likot naman, malaki na sana ang isang to. Hanggang sa nag-alangan akong tirahin dahil nga patusok sa coral reef at nababaloktot yung aking pong dulo ng pana. Kaya inantay kong lumayo ng konti at nung tinira, sablay na naman. At sa pangatong pagkakataon ay nakakita ko ng lapu-lapu mga ka-adventure pero ayan, sablay pa din. 3 beses na puro sala yung aking tira mga ka-adventure. Pag sineswerte ka nga naman. Pero ganun pa man mga ka-adventure, eto nagbubon ako at nagsagawa ng pag-chase daw ng bahagya dahil may malaking malaguno na hindi natin nakalabitan. Naantay ko talagang lumapit ng gusto yung kanya pong distansya para ma-secure natin. Ayaw nating i-miss yung pagkakataon na matira tapos hindi makuha. Kaya hindi ko tuloy siya nakalabitan mga ka-adventure. Nagstay pa ako ng ilang segundo pa underwater, around 15 meters po ang lalim na ito. Pero ayaw niyan talaga lumapit. Yun pala, galing na ito dun kila Mako at kay Ed mga ka-adventure na ang daming beses na nilang tinira pero hindi nila tinamaan. Continuous pa rin ako sa bagahan mga ka-adventure pero ito ay along the way. Pabalik na ako sa bangka dahil nakakaramdam na ako ng medyo pagkahilo ng konti at palpitate dahil nga matagal tayong na-stuck. Unlike kapag araw-araw tayong naninisid, talagang nandyan yung rhythm ng katawan natin. Yung tagal ng pagstay natin sa ilalim, ang dami nating hangin na baon-baon. Pero every time na nahihinto tayo ng tagi-isang linggo, talagang sobrang laki ng gap na nawawala sa atin. Kaya sa mga sunod na pagsisid at pagtira ko mga ka-adventure, ayan, puro sablay na. Ang nakaka-amaze lang sa area na ito mga ka-adventure, hindi man ganoon kalinaw yung tubig pero may time na talagang lumilinaw daw ito, sabi ni Juven. At once silang nakapamanat din dito, nakahuli sila ng luba at mga kingmak. Ang na-amaze ako dito mga ka-adventure, yung coral reef buhay pa. So it means hindi pa ito naaabot ng mga paglalason ng mga mangingisda. Kaya sana ay ma-preserve ang dakong ito na nang sa ganun ay maging bahayan pa or pugad ng mga iba't ibang klaseng mga isda pa. Pero ayan, bumalik na ako sa bangka at lilipat kami ng panibagong spot. Singsingan pala. Singsingan. Dito sa aming ikalawang spot mga ka-adventure ay first time na kapamana ni Juven dito, pero ang bahorang ito kasi ay malaki at around 11 to 15 meters po ang lalim nung sinisisiran po namin. At may times pa na mas malalim pero mas malalaki na rin yung isda. At ayan, napakarami ng mga vampire triggerfish at mga labahita mga ka-adventure. Na tempa ko na
bawasan sana ito pero nag-antay muna ako ng ilang pagkakataon at pagsisid pa dahil may natatanaw tayong malalaking isda na gumagalaw sa ilalim. Napakasayang ng red bass na nasa harapan ko mga ka-adventure. Yan, may dumaan pala sa aking ilalim at mas malaki ito at mas malapit sana na pwede ng kalabitan. Kaya lang, hindi ko nagawa at tinignan ko na lang kung saan sila papunta. Kaya nung sinundan ko at nagsagawa ako ng panibagong pagsisid, nalito ako kung ano aking titirahin mga ka-adventure. Ito bang red bass? O itong Maori Sea Perch Snapper? At pagtingin ko sa unahan, ayan, isang malaking bato. At ang dami ng mga sweet lips, mga Maori snapper at kung ano-ano pang ibang malalaking isda mga ka-adventure maliban sa mga dalang bukid. At hindi ko na pinilit, umahon na lang ako at nagpahinga, nag-ipon ng maraming hangin bago natin ito muling tugisin. Feeling ko ay hindi pa napananang irang ito mga ka-adventure dahil ayan, nasa ibaba lang yung mga red bass na akin pong natatanaw at kampante lang sila. Kaya nung nakita ko malapit na pumasok, kinalabitan ko na mga ka-adventure at medyo crucial lang ang pagkakatama pero hindi ko pinilit. Hanggang sa aking pag-ahon ay keep the line tight para hindi na siya pumasok sa ilalim ng bato at baka mawarak pa ng tuluyan. Kanya punsyan dahil sa tiyan tinamaan. Alanganin talaga pag pinilit ko, baka mawakawala mga ka-adventure. At good thing ay nasa paligid lang, malapit lang sa akin si Juben. Kaya pag ahon ko ay hinanap ko kagad at tinawag siya para i-second shot at i-secure ang malaking islang ito. Job! 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 Second shot dali, pasuyo! Second shot bro! Bro, pa second shot, alanganin yan! Kaya ito talaga ang isang napakalaking advantage kapag may dive body ka. Nakakapagkagay itong mga sitwasyon na alanganin yung pagkakatira or pagkakatama sa isda, masisecure siya dahil may pangalawang titira. Malaki ba to? Ang dami! May malaki ba to? Patikan lang! Ang laki! Andyan! Andyan! Tignan nyo naman ang pagkakatama mga ka-adventure. Pati yung akol na nasa kanyang tungol ay tinamaan din. Wow! Buti double flapper! Na-excite si Jubin mga ka-adventure. Napakalaki ng mga kanlay or Maori Sea Perch pero ako ay dumiretso sa bangka. Inadid muna yung isda at kinuwid yung ating pong bala ng pana dahil nabaloktot ito ng bahagya. Hindi pa sobrang straight mga ka-adventure, marami pang tiko-tiko pero feeling ko pwede na to. Bumalik na kagad ako mga ka-adventure dahil na-excite ako at eto nga, naabutan ko si Juben na hinahunt daw niya yung mga Maori Sea Perch at mga red bass pa na may mas malaki pa dito sa nahuli ko mga ka-adventure. Maging si Ed ay nakarating na rin pala dito sa malaking bato kung saan ko napana yung red bass mga ka-adventure. At gulat na gulat siya dahil sumagad po siya sa ilalim at nagsagawa siya ng pagkalabit or pagtira. Kaya lang hindi niya tinamaan. Pero na-amaze siya nung pagsabi ko sa kanya na 15 meters na ang lalim na iyong sinisiran dahil siya po isang baguhan lang na Spiro. At hindi pa ganon katagal mag-bottom time at magpigil ng hangin. Pero
sobrang na-amaze siya na nakakaabot na pala siya ng ganun kalalim. Ang isa lang talaga sa susi mga ka-adventure, dapat meron kang dive body para mas confident kang sumisid dahil alam mo na magiging safe ang dive mo dahil in case man na mag-blackout, meron pa ring sasaklolo at magsisecure sa'yo. Maya-maya lang pagkatapos umahon ni Ed, ako naman ang sumisid mga ka-adventure. Laying hide and seek, nilabas ko na ang aking pong flashlight at hahanapin na natin yung mga harlequin sweet lips na nandito lang sa ilalim. At sa pangalawang pagkakataon na akin pabagsisid at paghahanap dito mga ka-adventure ay finally nag-decide na akong kalabitan ang isdang nasa ilalim kahit na kinakabahan ako after nung nangyari nung nagdayo kami ng Kuyo na Native Channel na naiiwan yung ating shaft. Tignan nyo naman, na-stuck siya ng konti tapos double flapper pa ito. Mahirap ito mga ka-adventure pero hindi ako sumuko. Tutuloy pa rin ako sa paglalaro ng hide and seek at looking forward na makadagdag pa ng isdang pwede nating maiuwi. Walastik mga ka-adventure, kung mabilis ako kumalabit, mas mabilis lamang yung mga isda. Hindi ko tinamaan tapos ayan, sumabit pa yung kamay ko sa corals mga ka-adventure. Yung wala pang gloves kaya dumudugo. Tingin-tingin si lalim, baka mamaya may pating. Pag ganito pala nasusugatan tayo mga ka-adventure kapag namamana either sa coral reef or kahit na nung bagay tapos nasa dagat po tayo tapos nasugatan, pag uwi natin ay lagay lang po tayo ng tawas at atin po itong pakuluan at pag medyo maligamgam na bago po natin ilubog yung ating pong mga bahagi ng katawan na may sugat at kinabukasan po ay maghihilom na yan. Wow! Habang pabalik sa bangka mga ka-adventure dahil hindi ko na talaga nabawasan yung sweet lips eto. Tinesting ko yung pana kung makakatama pa ba dahil after ko siyang tuwirin pero ang dami pang baloktot. Testingin natin kung makakatama pa ba. Nakatama tayo sa ating unang pagkalabit mga ka-adventure pero hindi pa ako na-satisfy. Ang dami pa rin ng mga isda sa ilalim kaya try pa nating bumuhos pa ng isa pa bago tuloy ang bumalik sa bangka. Let's go! Ito lang talaga yung pangit kapag maraming target mga ka-adventure. Nakakalito. Dapat target lock para siguradong may tatamaan pag kinalabitan. Na stone shot ang isang mga ka-adventure kaya medyo na-satisfy na ako na pwede na ulit gamitin pangharabas yung shaft natin kaya dahan-dahan na rin akong bumalik sa bangka at dadaan pa kami ng isang spot mga ka-adventure bago tuluyang umuwi. Ito, kita mo?
Nag-ilap na lang, no? Nag-ilap na lang. Nabawasan na eh. Grabe yung panlay kanina. Yan o. Yaba. Okay. Mga adventures. Third spot no bro? Third spot pero hindi na tayo bababa. Si Juby na lang tsaka si Bro Ed. Baba ka ba bro? Baba ka ba? Baba yan. Pati si Mako. Bababa. And then stock natin sila, palipan natin ang drone. Tingnan natin kung magaling mag-guide itong mga to. Ay, hanapin mo sa drone yung tangig eh. Para ano. Kasi chat ko sa'yo. Oo. Sigaw ka lang bro. Dito ka na. Hanap tayo ng kawan. Yun lang mga adventure. Naghihingi na naman siya ng ano, login account. Kagano nangyari sa Sabang kaya hindi ako nakapalipad sa Tres Marias. So ganito. Ayan o. Humingi siya ng update. Tapos yung kaya niyang pong i-reach na altitude ay 50 meters lang yung taas. Tapos yung distance is 30 meters. So kapag naka-red na yan, hindi yan siya pwede magamit. Kailangan natin i-update. Kailangan natin mag-connect sa internet at i-connect na naman siya. So hindi mo na natin mapapali para mga kagajara. Kailangan tayo natin sila. Dito lang tayo sa taas. At habang sila ay namamana mga ka-adventure, ako naman po ay natulog dahil walang kain-kain mga ka-adventure at nanibago tayo. Kaya pagod na pagod ang ating lupang katawan. Nakadagdag talaga. Yan o. Nahuli ni Ed. Kasi ako. Wala pa. Ilayin natin. Ito, dalawang dyo. Ayan. Ayun mga ka-adventure, pauwi na kami. Tama na ang hunting sa araw na ito. Enough na. At along the way, habang kami ay pauwi ay nag-prepare na rin ang amin pong something na makakain. Si Mako at si Ed at kinilaw ang kanila pong main na ihahain para sa amin. Bumawa sila ng dalawang mulmol para nang sa ganun ay hindi magalaw yung amin pong mga ibang isdang nahuli dahil po yung mga isdang nahuli namin ay ibibenta rin nila at ito po ang kanilang pinagkakitaan din. Ayan. Hindi kami makadaong. Hibasan din. Grabing hibas. Ito lang kami sa laot. Ang pinakamasarap na part sa lahat ng ginagawa namin pagkatapos mamana. Woo! Salamat kay Ed and Mako sa pag-prepare nito. Yes sir, at saka yung pa may nakatago. Ayun! Agree. Ano yan ah? all. Ay, kala ko tunay. Mega to. Miga yan. Mega. Pampalasa. Kunti na lang. Saan yung mga natin ano? Ewan. Ito ang kalbos niya, baka mag gusto niya magplato. Ewan ko. Ayan, Ito lang. bro, yan. Yan. Ito akin. Akin na ito lahat. Ay, ito pala. Hindi na ako nagdala ng kanin eh. Kasi sabi ko, uwi tayo eh. Saglit lang. Pero walang huli agad. Itlog po. May itlog pa nakabaon no? Aray ko. Aray ko. Itlog. Subo. Sumapa ako na ng kilaw na yan. Baligtad eh. Bro, ano? Sige bro. Kaya bro. Yeah. Ay, pala naman naman. Sayang yan. Yan naman na po. Thank you. Tara. Kaunta. Ano, mga gutom. Yapak agad sana. Ha? Ano? Yan. Ayan o. Ito yun o. Okay. Aram to. Plato. Mangkok. Sandok. Sarap na nga. Kinilaw ah. Anong kinilaw with love ah. Sabaw. With sabaw sauce. Yung wala kang Simula kaninang umaga. Yun lang kaming lahat nagkita-kita lang kanin. bagos la na.
Hindi na to gutom, talagang patay gutom. Yung ano, yung palingin. Laki ng isa kanina bro, no? Hindi, red bass. Hindi, yung malagulo pa. Kami ba ka? May nakita ka ba malaki? Dalawang piraso sila, isa talaga malaki. Yung mga... Maraming takot ko dyan ngayon sa ano na yan. Huli guys. Okay, Lagitik siya. Uy! Lapo-lapo. Oh, dapat pinila natin ito kanina eh. Ba't ka galing? Uy, may nahulog. May nahulog. May nahulog. May nahulog. Uy! May buslit. Tinubus siguro to ha. Natubli bro. Saan isa mo bro? Kasi pula. Sa bag? Andito. Ah, kalupit talaga eh. Ayun oh. Yun yung huli ko, nakabitaw. Pinalayas, namana na lang. Pinalayas sa kanila, namana na lang. May mabag eh. Mga purmani, parang ka lang pinalay. Let's go. Pinilit na namin makapasok yung bangka mga ka-adventure at tinulak sa Baryawan. At nung hindi na talaga siya gumagalaw, ay bago kami nag-decide na lumakad pa. At mga siguro kulang-kulang 1 kilometro din ang amin pong nilakad bago pa namin marating yung amin pong mga motorsiklo dito sa may Pantalan, sa may part po ng San Jose. And then biyahe pa bago pa makauwi sa bahay. Tapos sinigang. Sagot ka. Paglalala ka, sarap yung camera mo sa'yo. Hi. Ako si Akila. Wala po. Sigangin natin, higit ko na sabaw. Tapos yung ibang parts, prituhin natin. Paprito natin kay Baloy. Grabe. Tako kayo. Okay, by Alexander. Ah, laki. Okay na lang. Thank you. Hello, adventure. Good evening. Salamat, maraming salamat. Pangulam na to. Uy, grabe laki. Ang laki. Red Bass. Hello. Ito po, Ay, may kapalit. Valenciana. Valenciana. Galing kami dyan ba eh, nag-ano? Ah, oh. Hello po, good evening. Kuya ko, galing Manila. Ay, hello po. Si Joel Pedro. Ito magaling Manila. Ayun mo, makita ka yan sa akin. Sa video tayo. Mga adventure, so dahil malaki na huli natin, isang linggo mahigit ng ulam na yun, ibigyan naman natin yung iba. Laki nito. Ano isdang yan? Red Bass po. Red Bass. Ha? Red Bass. Ito yung itsura niya. Hawak ba yan? Okay, sige. Aking ano? Maya sa Parang Tagalog. maya-maya. Where's Mrs. Joy? Come here, Mrs. Joy. I have a present for you. 1 week supply. Unlimited fish. Bugat kayo. Salamat. Pangalawang kanin. Kamukha ni Dante. Nag-aantay doon. Dante. Dante. Kaya sa Dante. Ano Coco? Coco. Mukbang. Kapoy. Kapo yun. Mukbang guys. Mga adventure, kain tayo.
May Aros Balenciana pa galing kay Bialix. Sabi niya, patingin daw, mag-subscribe ako. Sa? Dalawa sila. Nasubscribe niya. So niya, marami daw followers. Amo na kataas naman. Ay, subscribers. Hindi mo pinakita sa Facebook. Wala pa. Yun, ano. Yun na Facebook. And that's it for today's adventure. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama at pagtangkilik sa lahat po natin po mga adventure na ginagawa. Maraming salamat. To God be the glory. And God bless us all. Let's go!